Kasi iba talaga yung may pangarap. Kasi iba ang tao, walang pangarap. Okay na yung kumain 3 beses ang araw. Okay na yung trabaho, malakas naman ako. Para sa'yo, okay lang. O, di ba? Pero pagdating mo ng 60, wala ka ng trabaho, ayaw ka nang tanggapin sa trabaho, pagdating ng 60, doon lang kakaroon ng problema. Sorry po sa mga 60 dyan. Di ba? Kasi pag nag-60 ka na, gusto mo mag-apply, age limit, alam niyo naman, di ba? Tapos, kung nagtatrabaho ka ngayon, dumating ka sa 60, mandatory retirement. Dahil malakas ka pa, di ba? Wala na. O, ngayon, pag retired ka na, okay naman ako. Nabuhay ko naman yung anak ko. Napalaki ko ng maayos. Maka-Diyos. Tapos, napag-aral ko naman sila. Kala mo, fulfillment na yun. Hindi pala. Oo, marami talaga tayo na budol. Kala natin, ang buhay ay mapagtapos ang pag-aaral, kayamanan. Alam mo, 5 anak niya nakatapos. Lahat, umaasa pa nga sa kanya eh. Hindi pala kayamanan eh. Ma, pantaya pa ng apo mo. Ma, wala nang gatas sa apo mo, ma. Dapat 3 anak mo, kasama mo pa sa bahay. Ang bira naman. Mangupahan na nga kayo. Sisila tayo rito. Paano naman kayo mangungupahan, ma? Di naman masweldo ng asawa ko. Pag nangupahan kami, wala na matitira. Nangyayari? Diba? Ang hirap, diba? O ngayon, nakatapos, hindi naman pala kayamanan. Ito pa malindi. Nung ikaw, wala ka na rin trabaho, pero may bahay ka, pero wala ka ng trabaho. Anong gagawin mo ngayon? Benta bahay. Oo. Ang benta bahay daw. Diba? Yung iba, ganito ginagawa. Kasi nangyari po sa akin ito eh. Yung tito ko, nakatapos na ng, nag-retire, wala na siya trabaho, ang ginawa niya, nangihingi siya sa anak. Eh yung anak, magkano lang naman siya ng anak? May anak din. Diba? May anak din yung anak mo. Paano ka bibigyan nun? Kung sila nga kinakapos, ikaw pa, bigyan ka pa. Eh, eto si tatay. Anak, baka naman may pera ka dyan. Wala na akong bili. Makabili man lang ako ng bago. Eto naman si anak, pa. Yung apo nyo, wala pang pandayapin, wala pang panggatas. May sakit pa, papacheck up ko pa yung bukas. Wala na akong may bibigay sa'yo. Baka pwede naman pa. Huwag ka nang mag-break. Diba? Ang hirap ng buhay, diba? Ang ganda ng trabaho mo nung malakas ka. Ikaw yung padre di pamilya na sinasamba. Ang dami mong pera pag Pasko, kasi may 13th pay ka, nag-abroad ka pa nga eh. Paglapag mo ng Pilipinas, may ginto ka dito, may ginto ka dito, may ginto ka dito, ang dami mong ginto. Bago ka umalis, wala na yan. Nasa pa na ako bukas, yung mga nasa balkon, iba naman, hindi pa na ako bukas. Tanda ko na yan. Diba? Wala na. Paulit-ulit yun, tama? O pag-uwi mo ng Pilipinas, yung kapitbahay mo, pag hindi mo nagbigyan ng tsokolate, ang sama-sama ng kwento. Diba? Alam mo, nag-abroad lang yan, ang sama na ugali yan. Huwag ka nag-abroad lang, yumabang. Hindi ka na nabigyan ng tsokolate. Diba? Paulit-ulit yun, umabot yung, nagkaroon ka na ng edad, mahina ka na, hindi ka na makapagtrabaho, ngayon, huyo ka na. Huyo ka. Hindi ka na pinapansin kasi wala ka ng o ngayon, nangihingi ka ng pera sa anak mo, manlilimos ka ngayon. Pati yung pati yung maintenance mo, alam mo, tumatakbo ka pa kay Consulor, kay Kapitan, kay Mayo. Alam mo, pwede mo namang hingi sa anak mo, di ba? Eh, yung anak mo, kapos din. O, na-imagine nyo? O ngayon, na-imagine ko, sabi ko, paano yung salita, paano yung katuwiran na, okay na, magtrabaho ngayon. At least, napag-aral ko yung anak ko. At least, kumakain 3 beses ang araw. Oo nga. Pero, lagi ko tinatanong, lagi ko sinasabi, mayroon pang buhay after retirement. O, hindi naman tapos ang buhay. Pagdating mo ng 60, may buhay pa. Eh, hindi mo pinaghandaan yung retirement mo. Ang pinaghandaan mo lang, yung employment time mo, yung nabubuhay ka lang sa araw-araw. Hindi mo naisip yung future. Yung present ka lang lagi nakatingin yung present. Okay lang, may trabaho ko ngayon, malakas ako. May sweldo ko sa akin, sa katapusan, okay lang. Ganyan yung income mo, linear.
Ganyan income, ganyan lang yan. Ang mahalaga, buhay. Ang mahalaga, napag-aral ko yung anak ko. Maling turo. Kung yun yung mga Chinese, ang Pilipino ganito eh, anak, aral ka puti ha. Pag ikaw nakapagtapos ng pag-aaral, maghanap ka ng magandang trabaho. Ang Chinese ganito, anak, ikaw aral puti ha. Pag ikaw tapos, ikaw tayo negosyo ha. Pag ikaw tapos, ikaw hawak negosyo atin ha. Ikaw aral puti ha. Para hindi ka loko, ikaw hawak negosyo natin. Sari-sari lahi na yun, puro negosyo. Ikaw, buti negosyo. Pagbutihin mo negosyo, kasi mga Pilipino ayaw negosyo. Sila pasok. So tayo negosyo. Sila pasok. Tayo yaman, sila hirap. Totoo yun. May mga kaibigan na kung, ang turo daw sa kanila, mag-aral mabuti at magnegosyo. Kaya tayo, trabaho. Pag wala ng trabaho, stress ka. Tinan mo Pilipino, pag wala trabaho, stress. Stress yan. Kasi mindset natin, trabaho. Kaya ko sa school, trabaho. Sinanay ka naka-ID, sinanay ka pumasok on time, kita mo, hanggang trabaho, ganyan din. Sa school, hanggang trabaho, parehas. Naka-uniform, naka-ID, bawal mali. Pinapagalitan ng teacher, pinapagalitan ng boss. Pareho lang eh. Mula kinder hanggang nagtrabaho ka, hanggang nag-retire ka, ang experience mo, lagi kang takot. Takot! Bakit? Nakahawak ka sa leg. Hawak ka sa leg ng mga boss mo. Ang tawag ka, pinapakain ka sa palad. Huwag ka malamig bukas ha. Bumabagyo. Bahala ang buhay mo. Baka sa lugar namin, gumawa ka ng paraan. Pag nag-absent ka, bago ka pumasok, magpa-medical ka muna. Tama? Ganon ka seryoso. Pero kaninong negosyo? Negosyo ng ibang tao, pero seryoso ka. Pero ngayon ito, negosyo mo na to. Negosyo mo na to. Very good. Pwede kang yumaman dito ng, pwede kang kumita ng malaki, pwede kang yumaman. Bakit hindi mo seryosohin? Yun yung paniwala ko. Kaya nung nakita ko to, sabi ko, pagod na ako mamasukan. Pagod na ako magtinda. Very good, seryosohin kita. Habang sila mabagal, ako bibilisan ko. Habang natutulog sila, gising pa ako. Tapos pag gising ko, tulog pa sila. Hindi, daig ng mabilis, ang magaling. Actually, ito namang negosyo natin, hindi territorial ito eh. Kahit sang bansa, kahit sang lupalong ng Pilipinas, kaya mong maging downline. Kasi iba na buhay ngayon, online na. Digital na ngayon. Digital na. Isang pindot lang. Canada. May kakilala ko sa Canada. Isang pindot lang, may messenger. Diba? Downline mo na yung nasa Canada. Yung nasa Canada, may downline sa, may kakilala sa Vietnam. In-invite yung Vietnam. Nag-join yung Pinoy. Yung Pinoy, may mga kakilala Vietnamese. In-invite yung Vietnamese. Lumaki yung Vietnam. Ang daming leader ng libo sa Vietnam. Downline ko. Hindi ko nga, may nag-message sa akin sa email, yung Vietnam na letter, bilog-bilog. Ano kaya ito? Kinapi-paste ko yun, kinapi-paste ko. Tapos, sa may Google Translator, tapos binasa ko in English. Sabi niya, I'm from Vietnam, blah blah blah. Downline ko siya. You're my upline diamond, mga ganun. Tapos malaki na grupo ko dun. Nakita ko yung mga Zoom nila, ang dami ng Zoom, mga Vietnam. Sumasabog yung Vietnam, pinakamalaking grupo sa Vietnam, downline ko. Tanong, kilala ko ba yun? Kilala ba nila ako? Hindi rin. Pero kumikita ako sa kanila. Hindi ko naman sila kilala. Pabilisan lang. Ngayon, wala pa tayong 1 million worldwide ha. Hindi Pilipinas ha. Sa Pilipinas, wala pang 100,000. Wala pang 1 million buong mundo, 200 countries. Malay mo, may kaibigan ka sa China, may kaibigan ka sa Singapore, may kaibigan ka sa Europe. Alam mo, pag dumami yun, downline mo na yun. Counted sa lahat yung counted. Ang negosyo mo dito, 200 countries, ang puhunan mo, wala pa 3,000. Grabe. So tapos pag-uwi mo ng bahay, pag-isip ako pa.
Baka masayang yung pera ko dun. Eh, pag hindi mo nilabas yung 3,000 mo, kahit hindi mo ilabas yan, maubos yan. Promise. Sabi nga ko, 3,000 to. Tapos sasali ko lang dyan. Eh kung walang mangyari, di sayang. Oh, pumunta ka ng mall. Paglabas mo, may dalang paper bag. Pipicture mo ba yan bago mo buksan? Picture mo na yung bag. Tapos buksan mo yung paper bag, ikakalat mo sa kama, pipicture mo. Sapatos, damit, bag. Ipopos mo ngayon yan. Deserve ko to. Deserve mo talaga yan. Deserve mo rin maghirap. Kasi mo ka gastos. Pero pagdating sa negosyo, ang higpit-higpit mo eh. Negosyo, wag. Baka walang nangyari. Wag. Sayang pera mo, Brad. Sayang lang. Sayang oras mo dyan. Kaya hindi nagiging successful, hindi pa inuumpisahan, iniisip na agad yung pagkalugi. Sabi niya, baka walang mangyari. Alam mo, walang mangyayari sa'yo dito pag hindi mo ito tinrabaho. Yes. Habang nagtatrabaho ka, hanggang tumatanda ka, wala kang inisip kung sino mapakain sarili mo, magbayad ng kuryente, mapakaral anak mo. Hindi masama yan. Pag-arali ka ng anak, hindi masama yan. Pero, tandaan mo, responsibilidad mo naman kasi yan. Pero, hindi ka responsibilidad ng anak mo. Yun ang nakakalimutan natin. Oo, ikaw, lagi mong pinatapusan sa utak mo. Responsibilidad ko yan. Pagtatapusin ko lahat ng anak ko. Isang private school pa nga yan. Responsibility. Pero hindi na yan ang buhay. Ang buhay, consider mo rin yung sarili mo. Pagtanda mo, ikaw ang kawawa. Dahil puro sila iniisip mo. Ngayon, pagtanda mo, magse-self-pity ka ngayon. Lord, ginawa ko naman lahat. Naging mabuti akong ina. Nagsumikap ako, naging provider ako. Yung mga anak ko, pinagtapos ko, tinuruan ko na magandang asal. Bakit ngayon? Wala akong kasama sa bahay. Mga anak ko, bila lang bumisita, pagpasko lang. Tapos, paghihingan mo ng pera, laging wala. Nahiya na ako manghingi. Wala namang nagkukusa. Wala namang nagkukusa. Paano magkukusa? Sila nga kinakapos. Diba? Lord? Diba, awang-awa ka sa sarili mo. Alam mo, sasabihin, ako, ngayon nakatingin yung Diyos sa'yo eh. Nagdalasal ka, alam mo, isa lang sasabihin sa'yo ng Diyos eh. Nilagay ko na sa lupa lahat ng karunungan. Ba't hindi mo pinulot? Ang pinulot mo, isa lang. Gusto mo lang mag-aral anak, makakain ka 2 beses ang araw. Di ba nga habang nabubuhay ka, kaliwat kanan, pinakita na sa iyo ng mga opportunity, paano kayo yumaman? Ang lagi mo sinasabi, hindi naman madadala sa langit yan. Bali na, mahirap. Pag mayaman, sumasama akong gari. Money is root of all evil. Kaya ngayon, magpayaman kayo, mga alibud kayo, magpayaman kayo. Ayaw magpayaman. Yung pagtanda, Lord, wala akong tira. Kasi ang tingin nyo, pag yumaman, masama. Alam nyo, may pera ka o wala, pag masama ka, masama ka. Yes. Minsan, yung mga taong masama at nagkaroon ng pera, hindi sila sumama. Talaga lang masama sila. Lumabas lang yung kasamaan nung nagkapera. Lumabas yung tunay na kulay. Pero hindi sila pinasama. Oo, ganun yung buhay. Kaya, minsan, yung maraming pera, nakakapagpabuti pa nga yan. Bakit? Pag marami kang pera, diba? Bigyan mo lahat ng mga tao sa paligid mo. Diba? Meron kang mga apo. O, yung pera mo. Anak mo. O, anak, ikaw. O, pera mo, anak. O, kumikita na si Lola. O, pwede mo to. Bakit? Nag-live si Lola. O, tingnan mo pera. Meron hindi tingnan, Lola. Namimigay na ng pera sa anak. Nag-100,000 per month eh. Oo. Alam mo, sustentado yung mga anak niya. Bakit? Aanin pa ni Lola yun? Meron rin ito platinum. Bigay sa Lola. Yung mga anak. Oo. Masama ba yun? Pag maraming pera, nagbibigay? Masama lang. Pag maraming pera, pero nilalagay mo lahat dito. Dapat sa bulsa lang, huwag dito. Lumalaki yung ulo. Ha? Umayara. Huwag lang. Pag may pera ka, dapat palaguin mo pa siya. Tapos, yung mga sobra, tulong-tulong din.
So, ibig sabihin, pag marami kang pera, hindi masama. Marami kang matutulungan. Unang-una siyempre sa sarili mo. Dapat magpunta ka muna ng mga passive income. Like apartment, o kaya yung mga lagay mo sa mutual fund, o kaya sa pag-ibig MP2, maglagay ka ng 5 milyon, hindi may pumapasok na pera sa'yo kahit wala kang ginagawa. Yun yung panggagastos mo. Hindi ka na nangihingi. Huwag mo lang kakainin yung puhunan. Yung iba, kinakain yung puhunan kaya wala na makain Kung ano lang yung pinapaikot mo, yun lang yun. Yung tubo lang yung tubo. Okay? Putak ka ng ganito, putak ka ng ganito. Marami ka natulungan kasi yung kumpanya mo, o kaya yung business mo, o kaya yung restaurant mo, maraming empleyado, natulungan mo yung empleyado, hindi. Natulungan mo yung mga tao. Ibig sabihin, nang dahil sa'yo, maraming tao ang nabubuhay. Pagpapalay ka ng Diyos. So, hindi masama ang pera. Yes, amen. Di ba? So, tapos yung iba pa sinabi, ako, hindi ako na mag-live good. Puro pagkita ng pera, puro pagpapayaman. Di naman madadala sa langit yan. Sabi ko sa kanila, bakit? Sino may balak? Balak mo ka dali talaga. Ito ko na yun Wala naman talaga balak ka rin. Ang pera, hindi ka naman talaga dinadala sa langit yan. Pero, pwede mong iwanan sa mahal sa buhay, ha? Iwanan mo sa mahal sa buhay. Baka hindi, ito pa tanong, bakit nga? Pupunta ka na ba talaga ng langit? Nagmamadali ka ba? Kung marami kang pera, mayaman ka, may enjoy mo yan sa lupa habang buhay ka pa. Ba? Habang buhay ka, may enjoy mo yan. Pwede kang mamasyal-masyal sa Boracay. Short ka ng 2-piece. Diba? Diba? Paglakad mo kayo, umaalog-alog. Tapos may dadaanan kang buko. Sabi, pagkano yan? 20? Hindi lang ha? Kainit dito yung 20 mo. Nakatago. Okay lang yan. Bakit? Kanya-kanyang buhay yan. Ang mahalaga, na-enjoy mo yung buhay. Na-enjoy mo kasi marami kang pera. Punta ka ng Hong Kong. Punta ka ng Japan, Korea. Kasi marami kang pera. Papasyal-pasyal ka na lang. So kahit hindi mo madadala sa langit, at least habang buhay ka pa, napapakinabangan mo. Tapos, pagka pupunta ka na ng langit, iwan mo sa akin. Iwan mo sa mga kamag-anak mo. Diba? Ganun lang yun. Okay, so siguro rin lang, masyado nang mahaba. Nagkwento na ako ng buhay ko. So, kaya na kayo kung nainom kayo. So, maraming salamat po. Thank you, Coach Mario. Salamat po. Salamat po sa lahat. Salamat po sa pag-welcome sa amin sa Batangas. Okay na po. Yan, palakpakan po natin si Coach Mario. Salamat tayo talaga ay pinaunlakan ni Coach Mario kasama yung ating dalawang bisita. Kami po ay